Napahagulhol si Flor habang nakatayo doon ng ilang sandali at pagkatapos ay dahan-dahang ibinaling ang tingin sa kinatatayuan ni Leslie. Hindi makapaniwala ang mga mata nito habang nakatitig kay Leslie. Marahil ay hindi pa rin ito maabsorb ang impormasyong narinig mula kay Vince. Matapos tingnan si Leslie, ay mabilis itong tumakbo palabas habang umiiyak. Nang oras na iyon, ay nakonsensya si Leslie. Si Flor ay nawala ng trabaho dahil sa kanya. Hindi ito dapat nangyari. Kailangan niyang kausapin si Vince para pakalmahin ito at patawarin si Flor. Pumunta si Leslie sa kwarto para maligo. Hindi nawala sa isip niya si Flor. Pagkatapos maligo, ay nahiga siya sa kama, ngunit hindi siya nakaramdam ng antok. Itinutok naman ni Vince ang sarili sa trabaho. Sinabi ni Maria kay Leslie na hindi siya sigurado kung kinain ni Vince ang pagkain na dinala niya sa loob ng study room. Nag-alala si Leslie, kaya nagpasya siya na silipin si Vince. Nagulat si Leslie sa sarili kung gaano siya nagmamalasakit para kay Vince. Naglakad si Leslie palapit sa study room at kumatok sa pinto. Agad namang sumagot si Vince. "Angel?" Sagot ni Vince mula sa loob. Paano niya nalaman? Naamoy niya ba ako dito sa labas? "Oo, ako to," sagot niya mula sa labas ng pinto. "Come in, baby." Bakas ang excitement sa boses ni Vince. Pagkapasok ng silid, napansin ni Leslie ang pagod na mukha ni Vince. Ngunit bakas pa rin ang kinang sa mga mata nito. "Hindi mo na kailangang kumatok, okay?" Mahinahong sabi ni Vince. Nakasanayan ko na kasi ang kumatok. Hindi ba kagandahang loob iyon? Pero mas gusto kong masanay tayo sa isa't isa. Gusto kong ituring mo ako bilang iyong asawa at ganun din ako sa'yo. Now come here." Tinapik ni Vince ng bahagya ang hita para paupuin si Leslie sa kanyang kandungan. Nawalan ng pasensya si Vince, kaya hinila niya ang kamay ni Leslie para bumagsak ito sa kandungan niya. Dahil sa biglaang pagbagsak ni Leslie sa kanyang kandungan, kinailangan niyang gumalaw para mabalanse ang kanyang pag-upo. Ngunit tila may gumalaw sa ilalim niya. "Wrong move." Bigla niyang nasambit sa mahinang boses, ngunit hindi iyon nakaligtas kay Leslie. "Ha?" May pagkukunwaring reaksyon ni Leslie. Patay mali siyang hindi alam kung ano ang nangyayari. "Nothing, baby. Just talking to my miserable, stupid self." Vince pinched his brows, exerting control over his breathing. Oh God, sa wakas ay naunawaan ni Leslie kung ano ang nangyayari kay Vince. Sa isang iglap ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Sige, bababa na lang ako." Sinubukan ni Leslie na gumalaw ulit para makaalis sa kandungan ni Vince. "Just stop moving, Angel. I don't have time for a cold shower right now." Aniya kasunod ang masakit na daing. "Ha? Sige." Ikinagat ni Leslie ang kanyang labi nang makaramdam siya ng lubos na kahihiyan. Napayuko ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang lumingalinga sa paligid upang ilihis ang kanyang atensyon mula sa kanyang labis na emosyon. Noon lamang niya natuklasan na hindi kinain ni Vince ang sandwich na ibinigay ni Maria. "Hey, ginawa ka ni Manang ng sandwich, tapos sinayang mo lang?" May panghihinayang na sabi ni Leslie. "Inuuna ko kasi ang mga documents na ito, pero uminom naman ako ng juice," paliwanag ni Vince. "Saluhan mo akong mag-dinner. Maaari mong suriin ang natitirang mga file pagkatapos mong kumain." May pag-aalalang sabi ni Leslie. Saglit siyang tinitigan ni Vince
May kung ano sa titig nito na nagpainit sa kanyang puso. Ang sarap sa pakiramdam na makitang nag-aalala ka para sa akin. Masaya ako kapag binibigyan mo ako ng anumang atensyon. Seryosong sabi ni Vince habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pinili ni Leslie na huwag na lang pansinin ang kilig sa kanyang puso at sabay sabing, "Halika, kumain na tayo." Ngunit kailangan talagang tutukan ni Vince ang mga file na nasa ibabaw ng table nito. "Kailangan kong tapusin ang pagbabasa ng mga file na ito," sabi ni Vince sabay tingin sa suot nitong relo. Pero dahil binanggit mo ang dinner, bigla akong nakaramdam ng gutom. Maaari mo bang dalhin ang pagkain dito para sa atin? At kung okay lang sa'yo, pwede mo ba akong subuan? I know I'm demanding like a kid, but... Hindi na natapos pa ni Vince ang kanyang sasabihin dahil biglang tinakpan ni Leslie ang mga labi niya at, "Maghintay ka ng 5 minutes, okay?" Hinalikan ni Vince ang malambot niyang palad na nakalapat pa rin sa bibig niya. Ang init at sensasyon dulot ng halik ni Vince sa kanyang palad ay nanunuot sa kaibuturan ng kanyang katawan. Hindi kumibo si Leslie nang maramdaman ang matigas na bagay mula sa kanyang kinauupuan. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa labas. Bago niya naisara ang pinto, ay nasilayan niya ang panghihinayang at pananabik sa mukha ni Vince habang sinusundan siya ng tingin papalayo. Habang abala si Leslie sa paghahanda ng pagkain para sa kanila ni Vince, ay lumapit si Maria upang tulungan siya. Manang, sinabi niyo po ba kay Mami ang lahat ng nangyayari dito?" Paniniguradong tanong ni Leslie sa matanda. Sinabi kaya ni Maria sa mami niya ang lahat ng pinagdaanan nila ni Vince noong mga nakaraang buwan? "Hindi naman, iha. Kung ano lang ang dapat, yun lang ang sinabi ko. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi ko sinabi sa kanya kung ano ang ginawa ni Vince sa'yo noong mga nakaraang buwan." Nakahinga ng maluwag si Leslie at ngumiti sa nag-aalalang mukha ng matanda. Si Maria ay para na ring magulang ni Vince dahil ito ang nag-alaga kay Vince simula pagkabata. Kinuha ni Leslie ang plato sa kamay ni Maria at pumasok sa loob ng study room. Hinila ni Vince ang isang upuan para makaupo si Leslie sa tabi niya habang pinabasa ang mga documents. Patuloy siyang sinubuan ni Leslie habang abala siya sa pagbabasa at paminsan-minsang pagsusulat. Pagkatapos basahin ang ilang document, ay may tinawagan si Vince para talakayin ang interes ng Lasensas sa pagtatayo ng hotel at nagbigay ng schedule para sa isang meeting. Habang nakikinig kay Vince, tinapos ni Leslie ang natitira niyang pagkain. Hindi nagtagal at natapos si Vince sa pakikipag-usap sa telepono at pagkatapos ay humarap kay Leslie. Can I ask you something?" Nag-aalangang tanong ni Leslie. "Basta para sa'yo, Angel. Kahit anong bagay, okay lang," sabi ni Vince habang seryosong nakatingin sa mga mata ni Leslie. Maaari bang huwag mo na lang tanggalin si Flor sa kanyang trabaho?" Ingat na ingat sa pagsasalita si Leslie. Nanliit ang mga mata ni Vince dahil sa pagkakagulat. "What? Bakit?" Hindi makapaniwalang sabi ni Vince. "Look, hindi alam ni Flor ang tungkol sa atin. At ngayong alam na niya ang lahat, pwede niyang ihayag ito sa mga tao sa paraang gusto niya. I mean, sa paraang hindi maganda. Dapat marinig ito ng mga tao mula sa atin at hindi sa kanya. Kapag ipinaalam niya ito sa media, pwedeng masira ang pangalan mo at ng kumpanya." Maingat na ipinaliwanag ni Leslie
ang maaaring mangyari, habang si Vince naman ay tahimik lamang na nakikinig. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataong makabalik sa kanyang trabaho, pwede mong sabihin sa kanya na huwag siyang magbibigay ng detalye tungkol sa nalalaman niya dahil ikaw na mismo ang maglalabas nito sa publiko at nang sa ganon, hindi siya makagawa ng anumang hakbang. Sa ganitong paraan, she will be thankful dahil makakabalik siya sa kanyang trabaho at malamang hindi na niya ako guguluhin pa. Now that she knows the consequences, she'll know her place. Ngunit kung hindi mo siya patatawarin, maaari niyang sirain ang pangalan mo. Sa wakas ay nasabi ni Leslie ang kanyang saloobin. Saglit na nag-isip si Vince at, tama ka, sa tingin ko ay dapat ko siyang kausapin para na rin makahingi siya ng paumanhin sa mga nasabi niyang hindi maganda sa'yo at ibalik siya sa posisyon. Natuwa naman si Leslie nang marinig ang sinabi ni Vince. Now, finish your work fast. I'm going to sleep, sabi ni Leslie habang nakatakip ang palad sa paghikab. Nang tumayo si Leslie upang kuhain ang walang laman na tray, hinila siyang pabalik ni Vince at muling iniupo sa kantungan. Inangkin nito ang kanyang mga labi at hindi siya binigyan ng isang segundo upang makahinga. Mabangis ang halik ni Vince at ang kamay nito ay abala sa ibang lugar. At bago pa tuluyang makalimot, ay biglang naalala ni Vince ang mahalagang bagay na kailangan niyang tapusin. Sinubukan ni Vince na pakalmahin ang sarili. Ang mapusok na halik ay dahan-dahang huminto. Matulog ka na. I'm sorry kung hindi kita matatabihan ngayon sa iyong pagtulog. Kailangan kong tapusin ang mga dokumentong ito. Agad namang naintindihan ni Leslie ang sinabi ni Vince. Alam niyang maraming trabahong naghihintay kay Vince dahil sa ilang araw nilang pananatili sa Cebu. Good night. Don't stress yourself too much. Halos pabulong na sabi ni Leslie habang nakadikit ang labi niya sa pisngi ni Vince. Kinabukasan, maagang nagising si Leslie sa mga bisig ni Vince. Napaka-protective ng pagkakahawak nito sa kanya na para bang mawawala siya. Ngumiti si Leslie at dahan-dahang inangat ang braso ni Vince na nakaakap sa kanya at sinubukang bumangon. May pupuntahan ka? Tanong ni Vince sa mahinang boses. Kailangan kong maligo at maghanda. My office is very strict about punctuality. Isang nakakaayang ngiti ang ibinigay niya kay Vince matapos niyang sabihin iyon. Oh, mukhang kailangan kong makausap ang CEO mo ha? Sabi ni Vince na may halong kislap sa mga mata habang pinagmamasdan ang asawa. I don't think that's a good idea. I heard he is very much of an asshole and not a pleasant person to talk to. Matapos sabihin ni Leslie ang pasaring sa asawa, ay napuno ng katatawanan ang mga mata niya. At bahagyang inilabas ang dila na tila ng aasar. Habang sakay sila sa kotse, papunta sa opisina, napag-usapan nila ang pagbisita sa amang may sakit noong araw na iyon. Medyo matagal-tagal na rin silang hindi nakakadalaw sa matanda. Agad na tinawagan ni Vince ang kanyang mami at sinabing doon sila magdi-dinner ni Leslie. Pagkapasok sa opisina, ay napansin ni Leslie ang gabuntok na file na naghihintay sa kanyang mesa. Matapos suriin ang lahat ng nakabimbing mga file, nagpa siya si Leslie na ipaalam kay Vince na hindi siya makakasabay sa pananghalian dahil marami siyang kailangang tapusin. Simula nang bigyan niya ang asawa ng atensyon, hindi na pinalampas ni Vince ang makasalo siya tuwing tanghali. Sa totoo lang, nasanay na rin siya at wala naman siyang ibang opsyon kundi sabayan si Vince. Habang nakikilala niya ang asawa, mas lalo siyang nahuhulog dito.
Hindi pumayag si Vince na hindi siya makasabay sa lunch. Mabilis silang nag-lunch dahil marami pa silang kailangang tapusin. Nagmamadali si Vince para sa isang meeting. Sa kabila noon, nagawa nilang magkaroon ng konting usapan. Sinabi ni Vince kay Rodney na tawagan si Flor para ipaalam na pwede na siyang bumalik sa trabaho. Tinawagan din ito ni Vince ngayon para sa isang maliit na usapan. Hey, wag mo siyang takutin. Naaalala mo ba ang sinabi ko? Keep your cool. Paalala ni Leslie. How can I? After she behaved that way with you? Sabi ni Vince na tila hindi maiwasan ang pagkainis kay Flor dahil sa nangyari. Leslie rolled her eyes. Oo, kahit na sinabi niya ang lahat ng yun, isipin mo ng mabuti. Walang nagawa si Vince kundi pagbigyan ang gusto ng asawa. Well, kailangan nating umuwi at magpalit bago natin bisitahin ang mga magulang mo. Sinubukan ni Leslie na ibahin ang topic. Okay, makakauwi ka sa tamang oras. May shower arrangement ako dito. Pagkatapos kong matapos ang aking trabaho, maliligo ako. At pagkatapos ay susunduin kita sa bahay. Okay, wag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Nilinis niya ang mukha ni Vince ng napkin at hinalikan ito sa labi. Nang dumating si Leslie sa bahay, naligo siya at nagbihis nang walang pagkaantala. Ngayong gabi, pinalamutian niya ang sarili. Isinuot niya ang peach mini dress na may flare sleeves. Leslie thought of wearing the earring Vince gifted to her back in Cebu. Ang ganda, hindi niya maiwasang mapangiti sa refleksyon niya sa salamin. With some light makeup and perfume, handang-handa na si Leslie. Dumating si Vince sa oras para sunduin siya. Binigyan niya ng huling tingin ang sarili sa salamin bago tumungo sa mansyon ng Lasenza. Paglapit ni Leslie sa kotse, ay agad siyang pinagbuksan ni Vince ng pinto. Biglang tumahimik ang lalaki nang dumako ang mga mata nito sa kanya. Parang nakalimutan nito kung paano huminga. Lumapit si Leslie at niyakap si Vince ng mahigpit. Mukhang napakabango ng hitsura ni Vince pagkatapos ng shower at nadama ni Leslie ang mahalimuyak nitong amoy. Mahirap para kay Leslie na panatilihin ang kanyang mga kamay sa kanyang sarili. Nakakaadik ang lalaking ito. Nalanghap din ni Vince ang kanyang pabango at hinigpitan ang yakap sa kanya. Ramdam na ramdam ni Leslie ang pagmamahal sa init ng halik nito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, matagal na magkayakap ang mag-asawa bago tuluyang bisitahin ang mga magulang ni Vince. Walang pagsidla ng tuwa ang puso ni Mr. Lasenza nang makita silang magkasama. Ang ngiti, kagalakan, at ningning sa mukha nito ay sulit na sulit sa sakripisyong ginawa ni Leslie nang magpasya itong pakasalan ang kanyang anak. Ganun pa man, ay nangyari na ang mga bagay at naisip ni Leslie na maaari siyang maging masaya kay Vince. At ngayon ay kasalukuyan nilang tinatahak ang landas patungo sa kaligayahan. Sa buong oras na pananatili nila sa bahay ng mga magulang ni Vince, ay hindi mapigilan ng dalawang matanda ang mapangiti, lalo na kapag hinahawakan ni Vince ang mga kamay ni Leslie. Paminsan-minsan ay nagnanakaw ng sulyap ang dalawang matanda sa magkahawak na kamay ng dalawa. At pagkatapos ay tuwang-tuwang nagpapalitan ng mga tingin. Pagkatapos nilang maghapunan, sinabi ni Vince at Leslie ang tungkol sa naging biyahe nila sa Cebu. Pagkatapos ay tinalakay ni Vince ang kasalukuyang estado ng kanilang negosyo sa kanyang ama. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa naka-line up na project at humingi siya sa ama ng ilang suggestions. Makalipas ang ilang oras, napagpasyahan ni Vince at Leslie ang pag-uwi.
Pero bago sila makaalis, hiniling ni Mr. Lasenza na kausapin silang pareho ng magkahiwalay. He had something to tell in private. Naunang kausapin ng matanda si Vince. Matapos ang 15 minutes na usapan, ay bumalik si Vince sa sala na namumula ang mga mata at puno ng emosyon. At nang dumapo ang mga mata kay Leslie, ay nagkatinginan sila ng matagal. Puno ng emosyon at pagmamahal ang mga titig na iyon ni Vince. Hindi alam ni Leslie kung ano ang sinabi ni Mr. Lasenza kay Vince. Anak, magtiwala ka sa akin kung sasabihin ko sa'yo na ako ang pinakamasayang tao sa mundong ito ngayon. Masaya akong makita kayong dalawa na magkasama. I don't know what put some sense in my son. But one thing I've always known is how perfect you two each other. Nakita kong walang tamang direksyon ang buhay ni Vince noon. But I knew you could be the light to show him the path to settle down. To love someone with heart and soul. Alam kong ikaw ang taong magtuturo sa kanya kung paano magmahal ng totoo. Huminto ng ilang saglit ang matanda bago muling nagsalita. Leslie anak, alam kong kinakailangan mo maglakbay sa matinik na daan nitong mga nakaraang buwan para makarating sa kinaroroonan mo ngayon. Pero kilala ko ang anak ko. I know how his mind works and I know how much he will do for you just to make you happy. Kaya niyang magmahal, maniwala ka sa akin. Wala lamang siyang taong mamahalin noon. Pero ngayong nasa tabi ka niya, kaya niyang baliktarin ang mundo para sa'yo. Para lang makita kung gaano siya katotoo. I can't give you back the 6 months of your life when you had to deal with so much. Ngunit maniwala ka sa akin kapag sinabi kong ibabalik ng aking anak ang iyong kaligayahan ng 1,000 beses. Salamat sa pakikinig sa akin anak, sa iyong sakripisyo at sa pagbibigay mo sa akin ng isa pang pagkakataon. Pinasaya mo ang naghihingalo kong buhay. Ngayon ay maaari na akong mamatay ng mapayapa. Masaya akong makita kayong dalawa na nagkakasundo at nagmamahalan. I am grateful that I found Vince. Thank you, Dad. Mapagkumbabang sabi ni Leslie. Sa isang masayang ngiti at mga mata na puno ng luha, sinabi ng matanda na, ngunit ang sinabi ko sa'yo ay nananatili pa rin kung lolokohin ka niya sa kahit anong level. Don't worry, Dad. Hindi mangyayari yon. Masaya kaming magkasama. He makes me happy. Naluluha ang mga mata ni Leslie, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang labi. At bilang tugon, ay ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa ulo ni Leslie. Habang magkayakap, ay bumulong ang mami ni Vince sa kanya. You are angel to my son, Iha. Ikaw lamang ang makakagawa ng ganoong sakripisyo. Anak, alam kong pinagmalupitan ka niya noon. Hindi sinabi ni Maria ang lahat, ngunit alam ko kung gaano ka naghirap at nagsakripisyo noon. Base sa mga sinasabi niya sa akin, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi mo siya iniwan. At ngayon ay binigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. We were planning on freeing you on this marriage once you come back from Cebu. Pero mukhang hindi na kailangan. Nakikita ko sa mga kilos nyo na masaya at magkasundo na kayo. At masaya kami ng daddy nyo na makita kayo sa ganitong sitwasyon. Hindi nakasagot si Leslie sa sinabing iyon ng mami ni Vince. Wala siyang nagawa kundi yakapin na lang ng mahigpit ang matanda. Can I also get a hug from my favorite girls? Nakangiting sabi ni Vince. Ngumiti lang ang mami niya at niyakap ang anak. Bago tuluyang magpaalam, ay paulit-ulit nitong pinaalalahanan ang dalawa na alagaan ang isa't isa. Matapos magpaalam, ay nagmamadaling sumakay si Vince sa kotse. Hindi maintindihan ni Leslie ang pagmamadali nito.
Habang nagdadrive pa uwi, napansin ni Leslie na hindi gaanong nagsasalita si Vince at napansin din niya ang lungkot sa mukha nito. Pagkarating ng bahay, ay agad na dumiretso ng kwarto ang dalawa. Pagkatapos magpalit ng damit pantulog, ay hiniling ni Vince kay Leslie na magpunta sa pool area at hintayin siya doon. Sinunod naman ni Leslie ang sinabi nito. She went to wait for Vince near the pool. Mga 5 minuto ang lumipas nang lumabas si Vince na may dalang 2 mainit na tsokolate. Nakangiti itong lumapit kay Leslie at pagkatapos ay sabay silang naupo sa tabi ng pool na magkadikit ang mga hita habang nakalubog ang mga paa sa tubig. Hinawakan ni Vince ang kamay ni Leslie at nagsimulang magsalita. Angel, I have to leave for about 2 weeks again tonight. Mayroon akong ilang meeting sa Singapore at isa sa Malaysia. Kailangan kong mag-travel ng madalas para matapos ko ang lahat ng meeting. Ramdam na ramdam ni Leslie na lalo pang humigpit ang paghawak nito sa kanyang braso. Mahirap ito para sa akin dahil ngayon ay natikman ko na ang buhay kasama ka. I can't think of staying away from you anymore. Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Vince sa magkahawak nilang mga kamay. Hinawakan ni Leslie ang mukha ni Vince gamit ang kabilang kamay at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ba ang dahilan kung bakit pinilit mo akong makasabay kanina sa pananghalian? Nakataas ang kilay na tanong niya kay Vince. With a playful smile ay nasabi ni Vince na, "You got me right there." Vince, it's your business. Kakailanganin mong mag-travel at dumalo sa mahalagang meeting. At kailanman ay hindi magiging problema sa akin ang mga yon. Kung mamimiss mo ko, hindi problema yon. Andyan ang internet. I-update mo ko bawat oras na free ka. Tawagan mo ako kahit na 1 beses sa isang araw. And bring me lots of chocolates. Sinubukan ni Leslie na pasayahin ito. Ngumisi si Vince at hinaplos ang kanyang mukha at mainit na hinalikan ang kanyang mga labi mula sa kaibuturan ng puso nito. I will bring the world to your feet if you just tell me. And then they kiss. Matagal silang naghalikan. Hindi masabi ni Leslie kung gaano katagal ang lumipas. Finally, she snapped out of her daze when Vince said, "The more I kiss you, the more I want to. Kiss me enough para makaya ko ang 15 araw na wala sa tabi mo, Angel." Iyan ba ang dahilan kung bakit desperado kang maging intimate sa akin ngayon? Muli niyang tanong kay Vince. Lagi akong desperado sa'yo since the moment I saw you in the bar with your friends for the first time. Nakangiting sabi niya kay Leslie. Tumawa si Leslie at hinampas ang dibdib ni Vince. You need to pack your luggage. Get up. Sinabihan ko na si Manang na ihanda ang aking bag dahil wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi yakapin ka at manatili sa tabi mo hanggat mayroon pa akong ilang minutong natitira. Hindi na sila nag-usap. Sumanda lang si Leslie sa balikat ni Vince. The soft light of the moon reflected on the pool and glistened over the couple. Di naman nila ang katahimikan sa ilalim ng sinag ng buwan habang umiinom ng mainit na tsokolate. Nang ikaway ni Leslie ang kanyang kamay sa likod ng papaalis na sasakyan ni Vince, maraming naiwang katanungan sa kanyang isip. Sa maiksing panahon na kanilang pagkakaintindihan ni Vince, makakabuti ba para sa kanila ang 2 linggong malayo sa isa't isa? Mamahalin pa kaya siya ni Vince pagbalik nito? O magiging siya ang dating walang awa na si Vince? Nag-o-overthink ba siya?
Napabuntong hininga si Leslie habang bumubulong sa sarili. Alam ba niya na hindi ko din kaya na mapalayo sa kanya? Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. There's not much to do.